Kaya ang My Hero Academia Chapter 407 ay sa wakas na ilabas, at ito ay dumating sa origin at kasaysayan ni All for One. Sa wakas ating malalaman palalo ang tungkol sa misteryosong duo na ito. At kaya hindi na natin papatagalin ito, tayo na't sisisid sa My Hero Academia Chapter 407 na pinamagatang Paranormal Orphan. Ang chapter na ito ay nagsimula sa tila random na lungsod kung saan makakakita tayo ng isang malungkot at gusot-gusot na babaeng nakaupo at umiinom ng nag-iisa. Inihayag ng narration na ang malungkot na babaeng ito ay isang prostitute, at hindi niya alam na siya ay dinapuan ng isang misteryosong sakit na nagdulot ng isang maliit na hugis spike na tumor na tumutubo sa kanyang kaliwang kamay. Gayunpaman, ang babae ay hindi napansin ang tumor na ito na nasa kanyang katawan ng 8 buwan, habang ang lahat ng kanyang enerhiya ay inuubos ng 2 sanggol na lumalaki sa kanyang tiyan. Ang 2 sanggol na ito ay naihayag kundi si Yoichi at All for One, tama ang 2 magkapatid ay magkakambal. At ito ang kanilang ina, sa kasamaang palad, bago natin mas lalong makilala ang ina ng 2 pinakaimportanteng karakter sa My Hero Universe, ang kwento ay napunta sa Riverside kung saan ang gusot-gusot na babae ay nanganak ng 2 lalaki sa maruming tabing ilog bago mamatay pagkatapos manganak. Ang kanyang katawan ay nakahiga, hindi gumagalaw, walang buhay, at nakakagulat na siya ay wala ng tumor, habang makikita natin sa kanyang tabi ang kamay ng kanyang pinakamalaking anak na si All for One na may butas sa kanyang kamay. Sa malapit pagkatapos na makita ng isang grupo ng mga daga ang sariwang pagkain na hindi gumagalaw na katawan at walang puwang na mga sanggol na may intensyong kainin ang 3 na mabilis na pumunta sa lugar. Pero bago nila maaaring tapusin ang kanilang pagkain, sa isang milagrong sandali, ang agos ng ilog ay tumaas at ang bangkay ng ina at ng kanyang 2 sanggol ay dinala sa malayo. Ang sumunod sa kaganapan na ito, ang kwento ay napunta 1 taon ang nakalipas kung saan makikita natin na ang mundo ay pumasok sa bagong era habang isang kumikinang na sanggol ang naipanganak, at tila sa kawalan ilang mga tao sa buong mundo ay nabiyayahan ng superhuman na abilidad. Sinasabi ng pag-aaral na ang pagdaloy ng superhuman powers ay hindi lamang isang pagkakataon pero isang phenomenon na naibabatay sa bagong karagdagan ng human genetic factor. Ang kapangyarihang ito ay ginawa sa pamamagitan ng brand new gene. Ito din ay interesanteng sabihin na ang pagkakasilang ng kumikinang na bata ay nangyari 1 taon pagkatapos na maipanganak sina Yoichi at All for One, ibig sabihin nito na si All for One ay mas matanda kaysa sa kumikinang na bata, pero kinumpirma nito na ang kumikinang na bata ang hindi kauna-unahang taong may quirk. Habang makikita natin si All for One na may quirk sa sandaling siya ay naipanganak. Pero ano paman, sa paglitaw ng kumikinang na bata at sa biglaang paglaganap ng pagkakaroon ng quirk, ang gobyerno ng bawat bansa ay gumawa ng pandaigdigang desisyon para sabihin ang lahat ng impormasyon na nasa kanila sa publiko. Ito ay humantong sa paggawa ng ideya na ang mga tao na may kapangyarihan ay hindi na isang tao na humantong sa paglaganap ng malaking gulo. Pagkatapos ang kwento ay nag-fast forward ilang taon ang nakalipas kung saan isang grupo ng extremist anti-meta abilities ang naglalakad sa nasira at madilim na kalsada ng lungsod, dito nakatagpo nila ang batang si All for One. Sa pagtingin sa maliit na bata, ang grupo ay nagdesisyong iwasan siya na sinasabing sa kabila ng kung gaano sila nakakaramdam ng masama sa pag-abandona sa isang bata, hindi nila gustong maging infected ng isang orphan ng paranormal. Habang ang grupo ay lumalayo sa bata, tinitigan sila ni All for One habang sinigaw na pagpira-pirasuhin ko ang iyong kaluluwa bago siya magpakawala ng spike quirk mula sa kanyang katawan, at brutal niyang pinatay ang bawat membro ng grupo. At dito inihayag na ang spike quirk ay pagmamay-ari ng ina ni All for One at Yoichi. Ito ay lumilitaw na ang spike na parang tumor na nasa katawan ng babae bago siya manganak ay isang quirk na lumalabas sa kanyang katawan. Ibig sabihin nito siya ang potensyal na kauna-unahang nagpalabas ng quirk. Kaya teknikal na sina Yoichi at All for One ang maaring anak ng tunay na ina ng quirk. Sa kanyang kapanganakan si All for One ay nabiyayaan ng sariling abilidad ng instinct sa pagnakaw niya ng quirk ng kanyang ina. At habang makikita natin ang imahe ng nakakatakot na sanggol na All for One, kinakalmot ang kanyang namatay na ina at kinakagat ang kanyang dibdib.
Pagkatapos ang narration ay ipinaliwanag na mula sa sandaling siya ay naipanganak, naniniwala si All for One na ang buong mundo ay pag-aari niya, at kung ang isang tao ay hindi magbibigay sa kanya ng anuman, ito ay nagpapagalit sa kanya, at naniniwala siya na sila ay panggulo lamang. Pagkatapos makikita natin muli ang batang All for One na ginagamit ang kanyang kapangyarihan para atakihin ang mga tao, gayunpaman sa oras na ito, inabala siya ng maliit na si Yoichi Sa pamamagitan ng paghagis ng lata sa kanyang kapatid at nagmamakaawang tumigil siya. Sinagot ito ni All for One ng pagsipa sa kanyang mahina at marupok na nakakabatang kapatid. Pagkatapos dito natin nalaman ang dahilan kung bakit si Yoichi Ay mahina at marupok. dahil sa panahon ng kanilang oras sa sinapupunan, ninakaw ni All for One ang nutrients ng kanilang ina, iniwan ang kanyang nakakabatang kapatid na maging maliit at marupok kaysa sa karaniwan. Sinabi din dito na sa kabila ng philosophy ni All for One na kung wala kang maibibigay sa kanya ikaw ay masama kaysa sa walang halaga, pero patuloy niyang pinapanatili ang walang halaga na si Yoichi. Pinapanatili niya ito hindi dahil sa pagmamahal pero sa katotohanan na nakikita niya si Yoichi bilang isa sa kanyang pagmamay-ari. Pagkatapos ang kwento ay tumalon ng ilang mga taon kung saan makikita natin si Yoichi Na nagbabasa ng comic habang sa malapit ipinapaalam ng radyo na ang kumikinang na bata ay nakikipaglaban ngayon sa frontline, ipinagtatanggol ang kapayapaan. Tinanong ni All for One si Yoichi kung ano ang kanyang binabasa na agad namang sinagot ni Yoichi Na hindi niya kayang basahin ang mga komplikadong aklat, kaya siya ay nag-aaral sa comics. Sinasabi ang kanyang paghanga kung paano ang author ay nagawang sabihin ang mensahe sa pamamagitan lamang ng pagguhit, at isang araw gusto niyang maging katulad ng lead character sa kwento na si Captain Hero. Pagkatapos ang dalawang magkapatid ay magkatabing umupo binabasa ang comic book, habang ang narration ay nagpapatuloy, sinasabi na sa kabila ng kasamaan at kalupitan sa loob ng kanyang kapatid, patuloy na naniniwala si Yoichi na ang kanyang kapatid ay may kabutihan, dahil sa kailaliman, naalala niya na kahit na siya ay mahina at marupok hinawakan ni All for One ang kanyang kamay noong sila ay sanggol pa lamang. At muli ang kwento ay tumalon 3 taon ang nakalipas kung saan nakatagpo muli ng teenage All for One si Yoichi, sa oras na ito pinag-uusapan ang tungkol sa kumikinang na bata. Sinabi ni All for One na ang kumikinang na bata ay nakakuha ng 10 milyong taga-suporta pero hindi maintindihan kung bakit. Ipinaalam niya na may 50 tao ang naipanganak na may quirk sa India bago ang kumikinang na bata, at kaya ang kumikinang na bata ay walang karapatan para gamitin ang kanyang katanyagan para mamuno ng maraming tao kung hindi talaga siya ang kauna-unahan. Ito ang dahilan kung bakit ipinaliwanag ni All for One na pinatay niya ang kumikinang na sanggol at ninakaw ang kanyang kapangyarihan. Si Yoichi ay nagulat at nagalit sa kanyang kapatid, tinatanong kung bakit niya ginawa ito, pero sinagot ito ni All for One nang ginagawa lamang niya ang nakita niya sa comic. Sa comic sinabi nito ang one for all at all for one, at minamahal niya ang ideya na ito. Habang ang hero ay nag-iisang nakikipaglaban na may sekretong pagkakakilanlan, one for all, ang villain ay namumuno sa pamamagitan ng pangamba at kinukuha ang lahat para sa kanyang sarili, all for one. Katulad ng pangarap ni Yoichi na maging isang hero, si All for One ay may pangarap na gumawa ng isang mundo kung saan ang lahat ay umiiral lamang sa kanya. Pagkatapos na marinig ito tinangka ni Yoichi na tumakbo mula sa kanyang kapatid, at habang ginagawa niya ito ang mundo ay nagsimulang dumilim sa kanyang paligid. Pagkatapos ang kwento ay napunta sa perspektibo ni All for One at habang pinapanood niya ang kanyang kapatid na tumatakbo, ang oras ay nagsimulang mabago ng mabilis habang sinasabing sandali, bakit ka tumatakbo, binigyan lang kita ng kapangyarihan. Pagkatapos na sabihin ito, ang sumunod na panel ay ang oras ay muling nabago habang makikita natin si Yoichi na tumatakbo ng nag-iisa sa kadiliman, habang si Kudo ay hinahawakan ang kanyang kamay at hinihila niya ito palayo, si All for One na nanunood pa rin ay sinabing sino ka, lumayo ka sa kanya, siya ay akin. Pagkatapos may isa pang panel habang si All for One ay tinatawag muli si Yoichi na kung hindi kita pagmamay-ari, hindi, naputol sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap habang ang huling bagay na ating nakita ay kamay ni Yoichi, ang kamay na hinahawakan ni Kudo na lumulutang na nag-iisa sa himpapawid na pinapalibutan ng dugo.
At dito nagtatapos ang My Hero Academia Chapter 407. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-iwan ng like. Para sa iba pang anime content ay mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.